Alam nyo ba na pag kayo ay sobra yung pagtitiwala sa isang tao, nakakatulong din ito para mapabagsak ang tindahan mo. Syempre, lalo na sobrang tiwala mo, dadalihin ka sa salitang utang. Mga kasari. Yan ang ating topic ngayon. Kung gusto mong malaman, abay, huwag ka nang mahiya. Mag-subscribe ka na kay Titintin. Paki-like na rin aking video kung makaka-relate ka dito sa aking sasabihin, sa aking ichichismis sa inyo. At syempre, paki-share na rin kung hindi kayo busy. At syempre, mga kasari, may Facebook account sa Titintin. I-type nyo lang, Titin, magkita tayo doon. Mga problemang pangtindahan na kinakaharap natin mga tindero-tindera, dinaan ko lang sa pakwela-kwela. Pero alam ko, relate na relate ka. Ano pang inaantay mo? Magkita na tayo doon, mga kasari. At maging kay Ma'am Ellen Pilar na nagkita na rin kami. Sana kayo rin, mga kasari, na nandito sa YouTube channel na Titintin. At ito na, umpisa na natin ang real talk at masaya nating chismis. Gaya ng sabi ko sa inyo, mga kasari, yung sobrang pagtitiwala sa isang tao ay nakakatulong yan para mabilis mapabagsak minsan ang isang tindahan, lalo na ang salitang utang. O kapag nagtitiwala ka, sobrang pagtitiwala mo sa isang tao, dinadaan ka sa utang. Walang problemang mangutang pero marunong siyang magbayad. Ang matindi, magaling magsalita, magaling mangutang, hindi marunong magbayad. So eto, may panibagong style ngayon ang mga mangungutang. Hindi ko alam kung na-experience nyo rin ito, mga kasari. So, meron ako ditong customer na bata. So, madalas siya dito sa akin bumibili. Yung nanay niya, hindi ko siya kilala pero medyo familiar ako sa nanay niya. So, one time, ay pumunta yung bata dito sa akin. Siguro ang edad ay nasa 8 or 9 years old. Sabi ng bata, sabi ni mama, pwede mo ba daw siyang i-Gcash, cash in? Sabi niya, mamaya na lang daw yung bayad. So, sabi ko doon sa bata, pasensya ka na, be. Una, hindi kita kilala sa pangalan mo. Sa mukha lang kita kilala. Ganon din ang nanay mo, hindi ko kilala. Hindi ko rin alam ang pangalan niya. So, paano ako magtitiwala? Isa pa, hindi ko sure kung inutusan ka talaga. Mga kasari, no? So, ayoko magtiwala sa ganon na sabi-sabi lang ng bata. Kasi, bilang datihang gwardya, mga kasari, no? Dahil sa Titintin ay dati akong gwardya. May trust issue ako sa dami ng napagdaanan ko bilang isang gwardya. So, alam ko na hindi lahat ay totoo na nakakasalamuha mo. Hindi dapat lahat ay pagtitiwalaan, mga kasari, no? Eto may chismis ako sa inyo na pangyayari ng isa sa mga kakilala ko. May tindahan din siya. And then, itong teenager na to ay kilala rin nung tindera at yung nanay niya. So, nangutang si teenager ng pera kay tindera. Sabi, papalitan lang daw pag nandyan na yung nanay niya. So, isang buwan na yung makalipas, ay siningil ni tindera yung teenager. So, hindi na nagbabayad, no? Panay pangako lang hanggang sa hindi na nagpakita. So, pinuntahan niya doon sa bahay. So, sabi ng nanay niya, hindi ko inutusan yung anak ko na mangutang sa'yo ng pera. Wala rin namang ebidensya siyempre si tindera, no? Ang sabi niya lang yung pumunta nga na doon yung bata. Pero ang sagot ng nanay, hindi ko siya inutusan. Alam mo namang walang trabaho, bakit mo pinautang? So parang lumalabas kasalanan ni tindera. So si tindera naman naawa lang doon sa bata kasi nga kailangan lang, bagamat hindi naman ganun kalaki. Kaya lang itong nanay, hindi ko alam ang ugali kung bakit naiisip niya yung ganun, no? Pwede niya namang tanungin yung anak niya, di ba, mga kasari? So hindi ko na alam kung ano na nangyari doon. So ito yung sinasabi ko, no? Minsan kahit kakilala pa natin, pagka makuna talaga magbayad, hindi yan magbabayad. Maliit man o malaki. Minsan hindi na natin pag-usapan kung gaano kalaki o kalitang halaga. Doon na lang sa salitang medyo mahirap talaga silang magbayad. Magaling makipag-usap pero hindi marunong magbayad, no? Kaya, sa totoo lang, no, sa lahat ng mga may tindahan dyan, alam ko tayo, bawat araw, may na-experience tayo na iba't ibang pagsubok sa ating pagtitinda. Minsan, sinusubok talaga yung pasensya natin, yung haba ng pasensya natin, sinusubok yung katatagan nating mga tindero-tindera. Pero pakatandaan ninyo, mga kasari, no, lalo na sa mga kagaya kong may tindahan, hindi masama ang magpautang. Kung yung pauutangin mo, magaling magbayad. Hindi masama na tanggihan ang mangungutang, mga kasari, kung sa tingin mo, yung mangungutang na yan ay hindi marunong magbayad. Hindi masama ang magpautang ka.
Pero hindi rin naman masama ang humindi sa mga mangungutang sa atin. Lalo na kung hindi mo sigurado na 100% na mababayaran ka, mga kasari. No? So, hindi ibig sabihin na hindi tayo nagpautang, masamang tao na tayo. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nagpautang ay masyado ng mataas yung lipad natin. Hindi ganun yun. Tayong mga tindero-tindera, pinoprotektahan lang natin yung ating sarili, ang ating negosyo. Maliit man yan o malaki, mga kasari. So, dugot pawis yung ating pinuhunan, kaya ayaw nating basta-basta na lang ibigay sa mga tao na mangungutang sa atin yung kanilang kailangan na hindi mo naman sigurado. O yun, di ba? Simpleng pag-iisip lang, no. Yung pawn shop, hindi yan basta-basta magbibitaw ng pera kung wala kang dalang alahas. O di ba? Kahit gaano pa kamahal yung alahas mo, hindi yan sasagad doon ang ibibigay ni pawn shop. Alam natin yan, di ba? Pag nagsasanla ka, kahit pa sabihin mong binili mo yan ng 100,000, minsan ang tanggap lang yan ni pawn shop ay 90,000. So, ibig sabihin, hindi 100% yung trust niya sa atin. Bakit? Malay niya ba kung ibibigay niya sa iyo ng mas malaking halaga tapos hindi mo natutubusin. O, di ba? So, ganon din sa ating mga tindero-tindera. Hindi ibig sabihin nakakilala natin, magta-trust na tayo ng sobra. Dapat may limitation. Kasi nga, madalas kapag ikaw ay sobrang may trust sa isang tao, mas nagiging madali kang utangan, mga kasari, no? Hindi naman sabing mauto, pero kasi alam natin pagka mabait tayo sa isang tao, ganun na lang yung kanilang tingin sa atin, no? Ay inaabuso nila yung ating kabutihan. Kaya para sa akin, mga kasari, no, hindi masama na mag-say no ka sa mga taong sa palagay mo ay hindi nila kayang ibalik yung trust na ibinigay mo sa kanila. Mahirap na, pera yan. Ikaw ba naman, magbantay ka sa yung tindahan simula madaling araw hanggang hating gabi. Tapos uutangan ka lang, tapos hindi ka babayaran. Ulit, hindi masama ang magpautang, hindi rin masama ang mangutang kung yung both side ay alam ang kanilang obligasyon. Pero kung yung mangungutang sa'yo, hindi naman marunong tumupad sa usapan, say no, mga kasari. Kasi pagka yan ay pinagbigyan mo ng pinagbigyan, ikaw ang kawawa. Gaya ng sabi ko, ang salitang utang, isa yan sa dahilan bakit lumulubog minsan ang ating tindahan. So hanggang dito na lang sa Titintin, mga kasari. So simpleng usapan lang ito. Simpleng pagbibigay ng tips, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang sa tindahan. At kung kayo naman ay matagal na, alam ko, nangyari na rin ito sa inyo. Kaya nga, mayroon na rin kayong trust issue. Gaya kayo sa akin, mga kasari. So paano magkita tayo sa sunod na vlog na Titintin? Gaya nga lang palagi kung sinasabi, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.